sila. Meron silang swimmingan. Na paraan kita tuturo ang makaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggap, kaya di niya alam ang iyong halaga. Kung gaano kakanin ang daming iwas kung pangmamakap na di halata. Ang hirap ng magpabaya kapag tawag na ng laman ng nagbadya. Makipaglangit o manawalag lang yan. Mata sa mata, bibig sa bibig. Mga ingay na tayo lang dalawa nakagingay. Hello mga ka-farm natin, papunta tayo dito sa property na benta natin before. 4.8 hectares po ito. Nabili po ng 2.8 million. Nilagyan na po nila ng hagdan dito. Katabi lang ng magandang ilog ang property nila. Ganda na dito. Yung nakabili po sa atin dito ay mag-asawa po, OFW from Japan. Yan. Ganda ng palayan nila ngayon, no? Nagbili na rin sila ng kalabaw. Yan. Naabed ko po kasi yung titling nito. Kaya tayo nagpasyal. Natapos na po natin yung dar nito tsaka e-car. So ROD na. Registry of Deeds na lang. Ayan, ang ganda po dito. Tan-taran. Ganda ng palay ngayon, ano? Sige lang. Daming harvest ngayon ng ano, ha? Meron po sila ditong itikan. Ang dami. May itlog na maalat na. Wala pa. Bababad ka na natin. Ayan. Nagagawa po sila dito ng itlog na maalat. Tamang vlog muna. So, lagi pong ubos yung itlog na maalat nila dito. Nilagyan na rin pala po nila ng pathway dito mga ka-farm lot. Yun yung itikan po nila, oh. So, napakagandang retirement places nitong nabili ng buyer natin, no? So, kung gusto nilang maligo, dun lang, pupunta lang po sila dun sa tabing ilog. Yung pang araw-araw po nila na bigas, eto na. Dito na makukuha sa palayan. Tapos kumikita po yung itikan nila. Yun. So, perfect po ang itikan sa may palayan kasi yung mga kuhol. Ayan. Manginginain po ng kuhol ang itik. Nilagyan na rin nila dito ng solar lights. Ayan. Napakaganda. Yung mga itik po nila, oh. Nakabakod. Lawak po nito mga ka-farm lot. Yan po yung nyugang part niya. Tapos yun, sako pa hanggang dun. Lawak po nitong nabili sa atin. 4.8 hectares po. Nabili lang noon ng 2.8 million. Super ganda na, oh. Ayun. Takbuhan ng mga itik. Takbuhan sila. Kanya-kanyang tago.
Ayan. Ganda. Pasukan sila oh. Ito, meron silang swimmingan. Ayun, nagtaguan. Tapos meron dito nga bantay din. Diyan natutulog po. May sarili ding CR doon. Ayan. Ang good thing sa property, sagana sa tubig. Kaya kahit mag-livestock ka ng mga ganyan. Ayan. Sobrang panalo tong nabili sa atin mga kaparmat. Tapos maganda rin yung nabili nila sa Labo. 4 hectares po yun. Nabili lang nila ng 800,000. So yung 200 sa documents, bali 1 milyon. Ayan, napakamura lang din nila. Nabili 4 na hektarya. So mumura pa po ng mga farm lot noon. Gantong-ganto rin. Ayan. Kaya naman po mura yun. Tax declaration po yun doon. Ito naman po ay titled. Kaya naman natagalan yung titling natin ito sa ROD dahil dun sa encumbrances. Kasi may encumbrances to sa likod. Sinangla sa co-op. Yung co-op sarado na. Pero bayad naman. Hindi lang naabyad. Ang problema sa ROD, hindi ganun ka-knowledgeable yung mga nakaupo na nag-check ng documents. Imagine, inaabyad natin yung makancel yung annotation. Nirecommend akong pumunta sa PDIC para dun sa annotation. Ang PDIC pala, pag mga bank, yung may annotation, cooperative sa CDA po pala yan. Ayan, sa CDA dapat pumunta. So, yun po yung nakakainis sa mga tinatalaga at sa mga government na dapat natin puntahan kung hindi sila knowledgeable po pag-abid ng documents. Ayan. Meron na rin silang pump dito. Ganda. Dito ka, Uncle, naluto. Ito nga. Anong ginagamit ng pampakulay dito? In-order to ni ano? Ano yan? Ano to, pulbos? Pulbos na, in order na lang. Nakakailang harvest kada araw? Medyo mababa ngayon. Lugon lugon ng mga pato. Yun sa kabila nga, kita mo na, benta na. Paano dati? Paano, walang na Hindi, pupulot nito. I mean, tawag dun? Nakakailang harvest dati? Abay, umaabot na 5 tray. Ilang peraso yun? 150. Kuminsan lumalagpas pa ron. 150 kada araw. Ilang pato yun? Nasa 300 yun nandito, kasama ng lalaki eh. Dati yun? Oo. Sa 300, halos kalahati, araw-araw na itlog, ano? Oo. Hindi lahat nangingitlog ng sabay. Oo nga. At least, laging may harvest. Eh ngayon, kukunti na lang, mula pa 100. Ang pato? Yung harvest niya. Ay, harvest. Ay, lugon kasi. Lugon. Magkape tayo mo? Ayaw ko po. May kasama ko doon, hindi lang nagtawid at nakapantalon. Nakamotor lang. Ito yung magandang tambayan dito. Ayan. Carabao grass, tapos Ayan mga farmlat, sobrang solid at Duyan. maganda na, lalo pang napaganda ng ating buyer. At ayan mga farmlat, sa mga buyer po pala naghahanap ng beachfront. Ayan mga farmlat, sobrang solid sa talaga ating nito. vlog. So, ayan mga farmlat, sa mga naghahanap mga po pala farmlat, ng beach isa na lang po property. yung available. Ito na lang dyan po at yung yan po available lot natin one sa na vlog. may sukat na 2,000 dun sa phase 1 245 Lot square meter 1 na lang may yung presyo available na natin. 1,500 Sold out na po So, yung lahat po ng 1,000 square meter 6 po na ay lote. sold out na po Ayan, mga so farmlat. ito na lang yung natitira. So, Yung 7 lote po yun. 6 lot po 1 na sold out may na. So, sukat isa na lang po yung 2,245 available square natin meter. sa phase 1.
Kaya napilitan tayo mag-open ulit sa second phase ng 5 lote na tigwa 1,000 square meter at yung dalawa na lang po yung available din doon. So, dalawa po yung 1,300 square meter. So, ito yung lot 1 mga ka-farmlat. Nandiyan na po yung presyo. So, ayan mga ka-farmlat. Maraming salamat po at dagsang biyaya po sa inyo lahat. Sa mga gusto pong mag-tripping dyan, may tripping po ako ng 24 and 25. So, yung may buyer pong bibisita dyan sa Kapalonga, Camarines Norte. At titingin din sa ating vlog 195 mga ka-farmlat. So yung vlog 195 natin maganda rin. Ito naman po yun. Ito yung 7 na nabenta natin sa buyer natin na OFW. So ito po yung karatig mga ka-farmlat, yung lot 6 na available pa. Kami pong nyog. Ito pong ating lot 6. Ang pagitan po iyan. Mula dyan hanggang doon. Nasa 50 meters po yung frontage niyan. Pagitan niya. Tapos papunta po dito sa road. Paraan kita tuturo ang makaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggap. Kaya